Happy Sabbath mga kapatid. Purihin po ang ating pong Panginoon sa buhay at lakas na Kanya pong ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Happy Sabbath din sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid na ngayon ay nanonood sa Facebook, sa YouTube at saan mang platform ng internet na kayo po ay aming nakasama dito sa ating pong pagsamba sa ating pong mahal na Diyos na mapangyarihan sa lahat. Nagbigay ng pagkakataon na siya ay ating salubungin o kaya siya ay ating sambahin sa mga oras na ito. Mga kapatid, happy Sabbath po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Kung kayo man ay nariyan pa rin sa inyo pong mga higaan, kayo po ay aming binabati dito mula sa Jordan Heights ng mga patiran na patuloy kayo'y inanyayahan na kayo po ay aming makasama rin dito face to face sa pagsamba sa ating pong dakilang Diyos. Ngayon mga kapatid, nais ko pong pasalamatan din ang ating pong mga kapatiran sa Jordan Heights na ating pong nakasama ngayong umaga na tayo ngayon ay purihin ang Panginoon dahil napakaraming ng mga patiran ngayon, mga kapatid na nandito. At salamat din, nandito ang ating pastor, si Pastor Serrano. Salamat, Pastor, sa inyo pong ipinagkaloob at pribilehiyo na inyo pong makasama din ang inyo pong mga kapatid sa gawain ng ating pong Panginoon. Ayan, ang inyo pong lingkod ay talagang kanina pang madaling araw ay gising na upang ang ating mga kapatiran o mga kasama ay ating pong pasiglahin lalo sa paglilingkod sa kanya pong gawain. May mga kasama po tayo ngayon na gagaling sa Sapampalay. Nais ko pong patayuin si Sister Clara Espina. Yan po ang ating pong kasama sa East Bulacan. Kasama din natin ang bagong silang, si Brother Alex Bellonis at si Brother Jason A.B. Ayan, patayuin po natin mga kapatid. Yan po ay kasama natin. At kasama rin po natin si Ma'am Remy. Siyempre, ang may bahay ni Brother Alex. Yan. At ang taga Valenzuela, si Brother Lowell Aton, kasama po natin. Yan, nandito po si Brother Lowell. At nandito rin ang bayan, representative po ng Bayan Church, Sister Nida. Ayan, Sister Nida Candelario. Yan po ay sa bayan. At siyempre, atin rin pong patayuin ang taga rito. Ayan, si Brother Jeff Barba. Yan, yung ating pong representative ng Jordan Heights. Ayan, at ang ating rin pong yung mga kaibigan at mapatid sa Maligaya Church. Yan, nandito Sister Liberty, Sister Fredney, patayan po natin. Sister Lisel. Ayan. At ang inyong lingkod. Ayan, yan po ay mga taga Maligaya. May mga kasamahan tayong taga Quezon City pero hindi available ang kanila pong panahon. At meron din po tayong kasamahan na naroon sa malayong lugar. So, hindi po natin nakakasama. Nasa 21 ang ating member sa grupo, mga kapatid. Pero ngayon ay nasa 13 kasama yung bata na aming kasama ngayon. So, salamat po sa Panginoon. Ang inyo pong lingkod, nakaraan Sabado, ay naroon naman, nandoon siya, ang inyong lingkod, sa Laguna. At alam po ninyo, iba rin ang kanilang sittings ng kanilang pong worship sa araw ng pagsamba sa Divine. At dito rin, iba rin. At itong pamamaraang ito ay naranasan ko na rin noon nung ako'y binata pa sa Quezon Central Church. Ganito rin ang aming Divine Service sa umaga. Ayan, nung ako naman ay nandoon sa South Korea, amin rin pong itong nagawa. Ginawa rin po namin ito sa umaga ang second service. Ang layunin, maabot ang lahat ng mga kapatiran na kanilang iniisip na ang pinakabanal sa araw ng Sabat na pagsamba sa ating Diyos ay ang divine service. Pero ito po ang ating tandaan mga kapatid, ang araw na binigay na tanging ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak upang siya'y katagpuin, sambahin, sama-samang luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Iyan po ay nag-umpisa mula pa kagabi ng alas 6 paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw mamayang gabi. So wala pong sinasabing mga kapatid na ang divine service ang siyang pinaka banal
sa pagsamba natin sa ating Diyos sa buong maghapon. Kundi ito po ay gagawin po natin na sambahin siya sa buong maghapon sa araw ng Sabat. Okay mga kapatid, taas nga ang kamay sa mga SDA dito, sa mga 70 Adventist member. Pero lahat, walang hindi. Ayan, lahat po sila mga kapatid. Ano pong meaning ng SDA? Seventh Day Adventist. Ayan. Sa akin, ang meaning po ng SDA ito, Sabbath School, Divine, AY. Kapag hindi ka dumarating sa Sabbath School, Day 8 ka lang. Pag dumating ka naman ay Divine lang, D ka lang. Kung hindi ka darating ng AY, ay, yun nga, letter D ka lang, sa Divine ka lang dumating. O kaya kung dumating ka naman ng Sabbath School, tapos dumating ka rin ng Divine hanggang maghapon, yun ang kumpleto, SDA ka talaga. Pero kung ikaw ay dumating ng Divine lang, o kaya dumating ka lang ay Sabbath School, ayan po, kulang po yun mga kapatid, hindi yun kumpleto. Ayan, ano po ngayong SDA? Sabbath School, Divine, and AY. So, yun po ang SDA mga kapatid. Okay? Dadako po tayo sa ating pong topic ngayong hindi na ako kinakabahan ngayon mga kapatid sa oras. Dahil, kapag ang Divine ay mag-umpisa ng alas 10 o kaya alas 11, nag-alala ko baka lalagpas tayo ng alas 12. Pero dahil nag-umpisa po tayo ng alas 9, ayan. So, ibig sabihin, talagang maipokus po natin ngayon ang ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Luubin nawa ng Panginoong Diyos na ang teritoryo ng Central Luzon Conference ay mag-umpisa ang divine service ng alas 9 para matapos alas 12. Amen? Amen, mga kapatid. Yan po ang ating panalangin na ang lahat ay mapaglingkuran. Ayan. Ayan, yan po, Publishing Ministry, Second Sunan Patan-Patan Group. Yan po ang pangalan ng aming grupo, mga kapatid. Next slide. Ayan. Ito po kinuha natin mula sa ating leksyon sa quarter na ito. Ano nga pamagat? Mission ng Diyos, mission ko rin. So, yan po ang ating topic nga ito po ay evangelism through printed pages. Next slide. Ayan, ang pinaka-key po natin mga kapatid, yung pong binasa ng ating kapatid na si Brother Alex. Ayan po, ang sabi po dyan, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay muling ilapit sa inyo ang talatang ito. At ang mensahe ninyo, Diyos, siyang ipagkaloob sa inyo pong mga anak na narito. Salamat po sa inyo pong pagdinig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Mga kapatid, sa talatang ito ay ating pong napansin na ang Panginoon ay talagang nag-alala sa kalagayan ng mga tao. Ano ang kalagayan ng mga tao noon? Sa kanyang paglilibot, anong kalagayan niya? Nakita ng Panginoong Hesus na ang mga tao ay walang magagawa, helpless. Wala silang magagawa. Anong sabi? Pakibalik po. Anong sabi ng talata? Ang mga tao doon ay kaawang-awa. Ibig sabihin, wala na talaga silang magagawa maliban na magpadala ang Diyos ng mga mag-aani upang sila'y aanihin. Anong kalagayan nila doon? Mga may karamdaman, may mga sakit, may mga bulag, may mga paralitiko. Anong mayroon pa doon?
mayroon pong mga naalihan o inalihan ng demonyo. Ito pong kalagayang ito, mga kapatid, ay hindi iba sa ating kalagayan ngayon. Ang ating kalagayan ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, mayroon ding paralitiko, mayroon pong mga na-stroke, mayroong half stroke, mayroong whole stroke, ibig sabihin ay buong katawan hindi na po nakagalaw. Mayroon din pong sakit. Ang sakit ngayon, mga kapatid, alam niyo po ba? Sakit sa puso, diabetes, cancer, at yun ang sakit. At lahat ng tao ngayon, ganon din ang kalagayan noon. Ngayon at noon, ganon din. Ang sabi ng Diyos, nahabag siya sa mga taong iyon dahil wala na silang magawa. Anong ibig sabihin ng Panginoon wala nang magawa? Kung i-apply din natin sa panahong ito, wala na talagang magagawa ang tao ngayon upang pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Tingnan po ninyo sa mga hospital ngayon, kukunti lamang ang umuwi na gumaling. Lahat halos na umuwi ay hindi na gumaling, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin lamang ng Diyos ay wala na silang magagawa. Helpless. Wala nang magagawa ang mga tao. Naghihintay na lang sila ng mga mang-aani. Ano yung mang-aani? Upang sila'y anihin na papanumbalikin sa Diyos bago darating ang wakas sa kanilang mga buhay. Bakit? Kapag ang isang tao ay namatay, wala kay Kristo, wala pong buhay na walang hanggan. Yan po ang nais ng Diyos na aanihin na sila. Ibig sabihin ng aanihin na sila, kailangang manumbalik na sila sa Diyos. Bakit? Wala nang kagalingan ang sakit sa panahong ito, mga kapatid ko. Hindi na po gagaling. Tuloy-tuloy na po. Walang gagaling maliban sa mga kabataan dahil malakas ang kanilang resistensya. Pero kapag nag-edad ng 60, 80, 70, kapag na-hospital po yan, dalawa lang man po ang kanilang mapupuntahan o patutunguhan. Either makauwi ng buhay o uuwi na wala ng buhay. Kaya ang Panginoong Diyos, ito po ang kanyang panalangin at kahilingan sa mga alagad. Ito po ang sa puntong iyon, mga kapatid, ang pinakakahilingan ng Diyos sa kanyang mga alagad ay manalangin na magpadala ng mga mag-aani. Bakit? Marami na ang aanihin, ngunit kukunti ang mga mang-ani. Ang aanihin, mga kapatid, noong panahon na yon ay ang mga taong may sakit. Kaya nandito ang mga literature evangelist na ang dala ay pangkalusugan. Dahil kung hindi sila susunod sa mensahe ng kalusugan, sila ay susunod sa mensahe ng Panginoon ng pagbabalik loob sa Kanya. Alam po niyo, mga kapatid, isang testimony. Hindi pa ito, isang slide pa lang siguro matapos ng alas 12, mga kapatid. Isang testimony, mga kapatid. Kaya mamaya, babalik po kayo dahil ang testimony gagawin natin buong maghapon sa araw na ito ay puro pagpapatutuo sa kabutihan at kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Dinalaw ko po, mga kapatid. At ang sabi niya sa akin, ang tagal-tagal ko nang naghihintay sa iyo, hindi ka dumating. At ngayon, lumalala na ang aking nararamdaman. Bandang huli kaming nag-uusap, mga kapatid, inaaway na niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak dahil sa kanyang karamdaman, parang pinabayaan na raw siya, walang nagmamahal sa kanya, walang nagmamalasakit sa kanya. Inaway na niya ang kanyang mga anak. Bandang huli, hindi na rin siya nakikinig sa amin at gusto na niyang siya lamang ang pakinggan. Sabi pa niya, huwag mo na akong pangaralan, mas matanda ako sa iyo. Kaya sabi ko naman sa kanya, salamat po, brother. At ito ang aki pong mensaheng dadalhin sa inyo, handa ka na ba? Kasi nakikita ko, mga kapatid, ang edad niya ay 60. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, kapatid, lahat ng aking ipinapanalangin walang gumaling? Parang tinakot ko siya, mga kapatid, na pagka ipinalangin ko siya mamaya, ay talagang hindi na siya gagaling. Ang sabi ko, mga kapatid, sa kanya, alam mo ba, kapatid, na lahat ng aking ipinapanalangin may sakit, wala pa akong natandaang gumaling. Kaya ang tanong ko sa iyo, handa ka na ba? Kasi
pag ipanalangin kita ngayon, ang edad mo ay 60, ay sa lahat ng aking pinalangan ng edad 60 pataas, wala na pong gumaling at tuloy-tuloy na po mga kapatid. Kaya, ang sabi naman niya ay noon pa, ay purihin ang Panginoon kapatid. Dahil ang buhay natin ay hindi babalik sa kabataan, kundi tuloy-tuloy sa expiration. Naunawaan niya ang ibig kong sabihin. Ang buhay natin, tuloy-tuloy sa pag-expired, hindi po babalik sa pagkabata. Kaya naunawaan niya, kaya pala sinabi ko na tuloy-tuloy na kasi malapit na nga naman siyang mag-expire. Di ba? So, yun po ang ating tandaan, mga kapatid. Next slide. Kaya yun, ang biblical background po natin, mga kapatid, ang sa buong kasaysayan ng New Testament, pinag-uusapan ang tungkol sa kaharian ng Diyos at pag-ibig ng Diyos at pagliligtas ng Diyos at pangako ng Diyos. Yan po ang pinag-uusapan sa bagong tipan. Yan po ang nais ng Diyos na ipangaral ang salita, ang kapangyarihan, ang ebanghelyo ng ating Diyos. Yun po ang kanyang pinag-usapan sa bagong tipan. At pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya na doon ang utos, di ba? Na dalawang dakilang utos, ibigin ang Diyos ng iyong buong buhay, buong kaluluwa, buong pag-isip, at ibigin mo rin ang iyong kapwa ng tulad ng iyong sarili. So yun po ang gusto ng ating Panginoon. At siyempre, ang pangako ng Diyos na tayong lahat, kapag ibigin po natin ang Diyos, ibigin natin ang ating kapwa, ayan ang pangako ng Diyos, sa langit ang ating pupuntahan. Di ba? Next slide. Okay, ang mission background nito ay parang magkaparehas. Sa buong bagong tipan, ang pinag-usapan, ito'y patungkol sa pangaral salita. Parehas nga siya, mga kapatid. Next slide na. Kasi parehas. Yan. Oh, mayroong nalaktawang maliit na... Sige nga, balik mo nga, kapatid. Ano bang nangyari? Bakit parehas? Yeah. Yun yung ibig ko sabihin. Bakit nawala yung maliit na yun? Bakit ayaw mag-display yun? Ayan. Ayan, mga kapatid. Tuloy-tuloy po ang ating pong pagpapasigla sa mga kapatiran dahil wala na pong ibang nilagay o pinapaalala ang banal na kasulatan sa kanyang mga anak sa huling kapanahunan, kundi pag-uusapan ang pagpapahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Ayan, ang halimbawa nga po yun sa ating pong binanggit kanina ay yung pong sa Mateo 24:14. Diba? Ipangaral ninyo ang ebanghelyo ito at kung magkagayon, darating ang wakas. Mayroon pa bang ibang natitirang sinabi ng Diyos? Mayroon pa bang ibang natitirang dahilan pagwawakas o pangwakas o katapusan ng sanlibutan? Sa buong kasaysayan ng New Testament? Wala na po ang iba, mga kapatid. Ipangaral ang ebanghelyo at kung magkagayon, darating ang wakas. Wala nang ibang dahilan, wala nang ibang natitirang hinihintay ang Diyos, kundi ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo ang gutom, ang gera, ang labanan sa mga bansang naglalaban-laban, ay yan po'y katugunan at yan po ay katiyakan na ang salita ng Diyos totoo at dapat nating sundin at paniwalaan. Dahil kung hindi naganap yung sinabi ng banal na kasulatan o ng Panginoon sa Mateo 24 at hindi nagkagira ang anong pangalan ng kalaban ng Israel? Ang Hamas at yung Ukraine at saka Russia. Kung hindi yan nangyayari, ay magiging bulaan ang banal na kasulatan. Kaya dapat mangyari po yun. Kaya hindi pa tapos ang Ukraine, hindi pa tapos ang iba pang mga bansa sa kanilang aligot-gutan o awayan, nag-aaway na ang mga membro ng iglesia. Di ba? Hindi pa yan natapos. Nauna na nag-aaway-away ang mga membro ng iglesia. Kaya hindi lamang sa bansa, kundi sa membro. Nag-aawayan sila, mga kapatid. Next. Hindi na natin basahin lang lahat yan. Next slide. Mga halimbawa lang po yan, mga kapatid. Ayan.
Jesus Mission Strategies. Ang mission po ng Panginoong Hesus noon, tumawag po siya ng mga apostol. 12 kanyang tinawag. Ayan po, ang strategy ng Panginoong Hesus, tinawag niya ang 12 upang gawin po niyang ito na mga tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang aming grupo, mahigit 12. Bakit? Sabi ng aming direktor, manghikayat kayo ng lagpas sa 12 kasi ilan dyan ay malalaglag. O di ba? So may nalaglag din sa 12 pero pinalitan. Ibig sabihin, sa grupo ng ating Panginoon, ang mga manggagawa ay talagang mayroon silang panahon ng pagkalaglag. Okay? Next slide. Okay. Yan po yung pag-multiply mula sa 12 apostles, nagiging 70 o kaya 72 na mga disciples. So lumago mga kapatid, lumago po ang mga apostol. Halos 6 na doble ang paglago ng mga apostol. Mula sa 12 hanggang nagiging 70 at sa kahuli-hulihan mga kapatid na strategy ng Panginoon. Next slide. Ayan. Ito po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Nung bumalik na ang ating Panginoon, ang naiwan ay ang mga apostol at mga disciples. Nagpatuloy ang mga disciples sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At nung matapos ang mga disciples at yung mga apostol, ang naiwan ay ang mga believers. Sino po ngayon ang mga believers, mga kapatid? Tayo po ang mga believers. Bakit? Bakit believers na lang? Kasi wala na yung mga apostol, wala na rin yung mga disciples ng ating Panginoon. Ang nagpapatuloy ang mga mananampalataya. Next slide. Ayan po, yan po yung umakyat ang ating Panginoon. Napakaganda niyan nung umakyat. Ayan. Ito po yung sinabi sa Acts 41 hanggang 2:41 hanggang 47. Nagpatuloy ang mga alagad, ang mga disciples ng ating Panginoong Hesus sa pangangaral. Kaya 3,000 araw-araw na idagdag sa kanilang pangangaral. Next slide. Ngayon, nang wala na ang mga apostles, ano at sino ang mga gumaganap nito? Ang sabi ng 2 Timoteo 2:4, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So, si Apostol Pablo ay nagbigay ng command sa kanyang anak-anakang si Timoteo na kung ano ang aking itinuro sa iyo, ay ituro mo rin sa mga kapatiran ng Jordan Heights na may kakayanang magturo sa iba. So, sinong iniwan ng mga apostol disciple na mensahe ng ating Panginoon? Tandaan natin ha, mula sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa kanyang mga apostles at sa mga disciples. Pagkatapos ng mga apostles, disciples, ang sumunod ay mga mananampalataya. Tayo po yun mga kapatid. Tayo po ang may kakayanang magturo sa iba. Okay, next slide. Ayan, tanong. Lahat ba ng membro ng church ay makikibahagi sa gawain ng Diyos at ano ang mga pamamaraan? Ito ay sinulat po nito ni Ellen G. White noong June 2, 1903 sa Review and Herald. Ang sabi po niyan, ang pagpapakalat ng ating mga babasahin ay isang napakahalagang pamaraan ng paghahatid sa mga lalaki at babae ng liwanag na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang iglesia para ibigay sa sanlibutan ang mga naipagbiling aklat ng mga nagkakambas ang magbubukas ng hindi malirip na kayamanan ni Kristo sa maraming isip. Ayan po mga kapatid, ang tanong, lahat ba ng membro ng church o ng iglesia ay makibahagi sa gawain ng Diyos? Yes! At anong pamaraan? Ang mga aklat na ibibinta sa mga tao ang siyang pamamaraan. Maliwanag mga kapatid,
ang mga naipagbiling aklat. Pag naipagbili, mayroon talagang bintahang nangyayari yan mga kapatid kasi naipagbili. Ang aklat ng mga nagkakambas ang magbubukas ng hindi malirip ng kayamanan ni Kristo sa maraming isip. Kaya mga kapatid, kapag hindi ibibinta ang ating mga libro, hindi magbubukas ang isip ng mga taong binigyan lang pagkatapos pagbigay, itatapon. Bakit? Walang halaga sa kanila. Pero pagka iyong ibinta sa kanila, hindi po yan itatapon. Bakit? Mahalaga sa kanila ang kanilang binili. Yun ang layunin ng pagbibinta mga kapatid. Subukan nyo, bigyan nyo ng Bible. Hindi binabasa ang Bible. Subukan nyo, bintahan ng dyaryo. Kahit punit-punit na yung dyaryo, babasahin. Bakit? Sayang yung 3 pesos noon. Ngayon, magkano na ngayon? Mahigit na 100 yata ang dyaryo, di ba? Pero bigyan mo ng Bible, libre. Doon na, naalikabukan na, 1 taon na, hindi pa rin nababasa. Di ba? Yun po ang dahilan mga kapatid. Next slide. Nakita po ninyo yung mga tumatayo dyan ng mga kabataan. Iyan po ay pamamaraan ng Panginoon na makapagbahagi ng salita ng Diyos at ng mga message na mula sa mga aklat. Yung bata na yan, ayan ay 15 years old. Bago pa lang yan nagiging kabahagi sa gawain ng ating Panginoon, 2 years pa lang siyang naging SDA. Siya po ay membro ngayon ng Health View. Ayan, siya po si Matt Jonas Marquez. Yan. Kailan lang namin siya nasama? Noong holiday. Noong November 1 hanggang November 4 yata. Hanggang Thursday kami nangangaral sa bus mga kapatid. Alam po niyo, hangang-hanga ang mga pasahero sa kanya. Bakit? Sino nga na ba ang nakapanood sa bus preaching ministry ng kabahagi ang church na ito Kasi alam po ninyo, isa sa author ng bus preaching ministry ay si Brother Jeep. Ayan. Nung kami nandoon sa, tawag nito, sa Bagong Silang, nakaupo kami doon sa gilid na napakainit sa puno ng mangga, kumakain kami kasi nag-house to house kami sa Bagong Silang, doon sa Phase 8, sa pangungunan ni Brother Alex doon. Habang kami nag-house to house, mas marami ang hindi nagpapasok sa amin kaysa nagpapasok. Ngayon, nung kumakain kami, napag-usapan namin ano ang ating gagawin para ang mga tao ay makarinig talaga ng mensahe ng salita ng Diyos. Napag-isipan namin o kwentuhan, mangaral tayo sa public market para ang mga tao doon ay makarinig. Hanggang dumating sa punto, kasama rin namin Sister Clara sa pag-uusap namin, dumating sa punto mga kapatid, naisipan yung bus preaching. Bakit? Mayroong nagsasabi doon sa aming pag-uusap, di ko na matatandaan, ang bus walang CR. Kaya hindi pwedeng ang mga tao ay magdahilan na hindi makinig sa salita ng Diyos. At hindi rin sila bababa na hindi pa nila babaan. Bakit? Baka magdagdag sila ng pamasahe o wala na silang ipapamasahe pa. Kaya walang dahilan para sila ay hindi makinig sa salita ng Diyos. O kaya hindi rin sila pwedeng bababang tumatakbo ang bus. Dahil may paglalagyan din sila kapag mayroong ganong isipan doon sa loob ng bus. Kaya walang dahilan. Kaya mga kapatid, ito, si Brother Matt Jonas ay talagang masipag na kabataan. Ang iba diyang mga pasahero ay nagbibideo pa sa kanya dahil napapahanga sa kanyang ipinahayag na pangangaral. Ang lakas ng kanyang boses. Kung inyo pong susundan ang mga upload ng mga kapatiran natin sa bus preaching ministry, sa Jewel Sharing Hope at doon din sa Public Preaching Ministry at Bus Preaching Ministry sa Facebook, inyo pong makita siya doon live. Ayan, live na upload lang po yun. Next slide. Ayan po, ang ating mga kasama ngayon sa Bus Preaching Ministry ay may mga kasama tayong hindi basta-bastang mga kapatiran din. Hindi ko na sasabihin dyan kung saan dyan sa 5 na yan
ang isang empleyado ng ABS-CBN, huwag nyo nang alamin kung sino dyan, ay siya po ay kasama natin sa bus preaching ministry. O yan po mga kapatid. So, masaya siyang naglilingkod sa ating pong Panginoon. At siya ay matagal na empleyado ng ABS-CBN at siya po ay hindi natin matatawaran ang kanya pong talagang pagiging, kumbaga naramdaman niya ang pag-ibig niya sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yun po ang sinasabi. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi lang sa salita, kasama ang gawa. Next slide. Ayan. Continue to praise while the provision is open. Yan. Sino yan nagsalita? Si Brother Matt pa rin. Yan. Alam ninyo kung sino yung namimigay na yan ng missionary box. Yan po ang pinakabata naming kasama sa grupo. Makikita nyo yan mamaya. Mayroon siyang mabigat na mga pahayag mamayang hapon. Inyo pong makikita yung picture dito ay magiging live dito sa inyong harapan mamaya mga kapatid. Magsasalita sila sa kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Next slide. Ayan. Ayan. Oh. Tanong. Paano kung ang kakayanan ko lang ay mag-sponsors ng mga pambili sa mga missionary box? Kabahagi na ba ako sa gawain ng Diyos? Ay mga kapatid, yan ngang nakaupo dyan mga kapatid, mamaya magsalita din yan. Yan lang ang trabaho niya mga kapatid. Tagadikit ng contacts doon sa mga missionary booklets natin. Alam po ba ninyo, ang kanyang panalangin ay laging dinidinig ng Diyos. Alam po ninyo, ang kanyang, yan ang trabaho niya mga kapatid. Original na trabaho. Wala siyang ibang trabaho. Pero, ang kanyang anak ay natapos sa isang napakagandang kurso sa MAC. Ano yung MAC? Manila Adventist College. Ayun, Manila Adventist College. Isang medtech. Cum laude. Mo, di ba? Hindi ba basta-basta ang kanyang anak, mga kapatid, cum laude, dahil sa kanyang kadadidikit ng mga missionary booklets, habang nagdidikit, nanalangin sa ating Panginoon na sila ay bigyan ng pagkain at bigyan ng pambayad sa school. O, di ba? O, yun. Nagtapos at ngayon, professor na ng MAC ang kanyang anak. Isang pag-take lang, ayan, ay pumasa. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Next slide. Ayan. Ang pagbibigay ng mga salapi para sa gawain ng Diyos ay mahalaga at pangangailangan ito para sa kanyang gawain. Mayroong pahayag si Ellen G. White. Basahin natin. Next slide. Ayan. Bakit duble-duble? Sige lang. Okay yan. Yun yung ibig kong sabihin. Ayun, yun. Maganda ang aking slide ngayon Nagdubli-dubli. Gusto talagang idiin sa atin, mga kapatid, ang message ng kasi isa lang naman yung aking ginawa. Pero bakit ay mayroong tatlo na, mayroon ng dalawang nagpapakita, gusto ng slide natin na maunawaan nating lahat, mga kapatid, ang mensahe na gustong ipaunawa ng ating pong Panginoon. At napakagaling ng ating pong mga operator dito sa computer dahil ginagawa nila ang pinakamagandang pamaraan. At sa mga live po sa nanonood sa ating Facebook, mga kapatid, kayo po ay patuloy na mananalangin po dyan. Baka naman kayo ay habang nakaupo dyan, inaantok po kayo at kayo'y matuluyang tutulog na lang at hindi po ninyo maririnig ang pinakamagandang mensahe na gustong ipaunawa sa atin ngayon. Ito po yung sinabi ni Ellen G. White dito po sa mga payo sa pagiging mga katiwala, pahina 65. And sabi po dyan, kung taimtim tayo na mag-aapila para sa gawain ng Diyos, ipakita ang pangangailangan ng salapi ng ating misyon, makikilos ng ganun na lamang ang mga may budhing kaluluwa. Di ba? So, ang tanong kanina, kung ako ay mag-i-sponsor ng mga pambili ng mga missionary booklets para ipamigay doon sa mga pasahero ng bus o kahit sino mang iyong makakausap na tao, kabahagi na ba ako sa gawain ng ating Panginoon? Yes, kabahagi. Bakit? Yung mga nag-aapila sa mga kapatiran, sa pananalapi para sa misyon, sa gawain, sa ministry ng ating Panginoon,
kikilusin ang kanilang mga budhi. Malalim na salita yung budhi, mga kapatid. Hindi basta-basta po yung budhi na yun. Pag nakilos yung budhi, ay kahit anong pigil ng mga tao, hindi na po yan kakayaning tigilin o pigilin. Next slide. Ayan. Lahat ng aking pagbahagi yan. Yun ay nakatago, mga kapatid. Pagbahagi, tulad ng talento, panahon, lakas, salapi, at iba pa. Nakatala ba ito sa aklat ng langit? Mayroon kasing mga kapatid sigurista. Kaya ati po itong ipapaunawa, mga kapatid. Kasi may mga kapatiran, kapag nagbigay po yan, kailangan mayroon silang makikita na talagang iyong ibinili at iyong ibinigay sa mga tao. Kaya tayo ay may mga picture para doon sa mga kapatiran na para lalo silang sumigla sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Hindi lalong sisigla silang maghahanap sa kanilang binibigay, kundi lalo silang sisigla sa pagbibigay. Ayan po. Next slide. Anong tanong doon? Yung ba yung kanyang binigay ay nakatala ba doon sa langit? Basahin po natin sa Apokalipsis 20 verse 12. Ang sabi doon, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan, nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Di ba ang pagbibigay ay gawa is an action word? Verb? Di ba? Pagbibigay. Yan po yung action word yan. Kasi hindi naman nagbibigay na sasabihin, sa'yo na yung 1 million kong pira. Pero hindi naman ginalaw niya ang kanyang kamay at kinuha yung 1 million para sa gawain ng Panginoon. So, lahat pong nagbibigay ay gumagamit po ng action words. So, yan po ay nakasulat. Kaya gawa po yan, mga kapatid. Kaya ang lahat ng ating gawa ay nakatala sa aklat ng langit. Next slide. Okay, ang pagbabahagi sa salita ng Diyos through printed pages ay napapanahon na gawain. Ito ang mabilis na paghatid ng mensahe na naglalaman ng katotohanan. Yan po ay hindi po ako ang nagsalita. Ang nagsalita po niyan ay si Ellen G. White. Doon sa mga hindi pa nakakilala kay Ellen G. White, yun po ang kinikilala, tinuturing na huling propeta sa kapanahunan. Siya po ang kinilala ng mga membro ng Seventh-day Adventist na huling propeta sa kapanahunan. Kung saan siya po ang nagdadala sa mensahe ng Diyos sa huling panahon. Siya yung gumbagay inuunawa ang pabalita na nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, ang sabi ni Ellen G. White, mga kapatid, ang pinakamabilis na paraan ng pagmimensahe ngayon ay gamit ang ating mga aklat. Bakit? Halimbawa na lang, ikaw ay nagtatrabaho. Kaya mo bang mangaral face-to-face gamit ang Bible? Mag-Bible study ka sa iyong kapwa manggagawa? Buong buhay mo, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, hindi ka papayagan ng iyong supervisor na gawin mo yan. Kasi mababawasan ang oras ng iyong paggawa sa gawain na iyong tinatrabaho sa kumpanya. Ngayon, kapag iyong bibigyan siya ng, hindi ko lang bit-bit dito, nasa aking bag, ang timeless truth at paglapit kay Kristo, ayan po, ay magba-Bible study sa kanila ng 365 days, isang taon. Hindi na po yun mawawala sa kanila. Mayroon mang time na hindi nila babasahin, pero ang Holy Spirit magbibigay ng panahon na sila ay makaisip na magbasa ng libro. Diba? So yun po yun, mga kapatid. Bakit yun ang pinakamabilis na pamaraan ng pangangaral sa huling panahon?
Dahil may mga kanya-kanyang trabaho ngayon ang mga kapatiran. Napaka-busy po nila sa kanilang gawain, pero hindi busy sa gawain ng Panginoon. Pag tinanong mo yan, may trabaho ka? Mayroon ka bang ganito gagawin? Oo, busy ako lagi. Pwede ka bang sumama sa ating pagbibisita sa mga kapatiran? Busy ako, kapatid. Saan kayo naging busy? Sa walang kabuluhang trabaho. Hindi tayo naging busy sa eternal na, pero gusto nating eternal life, di ba? Pero yung ating kinabisihan, yung mga temporary life. Di ba? Next slide. Okay, sa katapusan ng panahon, saan natin iipunin ang kayamanan? O yan, yung maganda dyan na nakatayo, makikita nyo yan mamaya at nakikita na rin nyo yan kanina. Okay, next slide. Saan daw natin iipunin ang ating kayamanan? Oh, yan, lumalagpas. Hindi siya... No, yan, babalik yan. O, di ba? Laging nakikastaring, Ministry of the Word. Brother Joel Patan-Patan. Alam po ninyo, gusto kong ipaunawa ang aking apelyido. 3 magkakapatid. Sila ay galing sa Bugo, Cebu. 3 magkakapatid, puro lalaki. Ang isang apelyido ng ang panganay ay Kapatan-Patan. Ang isa ay Katampatan. Kaya mayroong pastor Katampatan ay kamag-anak namin. Tapos ang isa na punta sa Masbate, Patan-Patan. O ito na kami, mga kapatid. So ngayon, nagkaroon sige, mamaya na lang yan. Nandito na tayo. Okay. Saan daw natin iipunin ang kayamanan? Ang sabi ng Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may nanirahang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. O di ba? Saan mag-ipon ng kayamanan? Hindi dito sa lupa. O di ba, kinakalawang yan po ay nakikita nit na panood yan sa Jessica Soho. Ayan. Diyan ay sa Bulacan po yan, mga kapatid. Siniksik niya ng siniksik doon sa kawayan na may hiwa ang dolo. Yan din po ang aming taguan ng aming mga document sa probinsya, yung ganyang noong unang panahon. Ayan, kawayan po yan. Isisiksik yung mga mahalagang bagay para hindi mabasa at di mawawala. Pero magaling ang anay. Pinasok ang pera at yan ay kinain. Di ba? So, totoo mga kapatid. Ayan. Pero sabihin ng iba, sa bangko, sa Metrobank, sa BPI, hindi po nakakapasok ang kalawang. Pero yung hacker, nakakapasok, mga kapatid, di ba? Yung problema nakaraan, na-hack, di ba? Okay, sa GCash din, ang daming mga scammer. Ako'y nabiktima isang beses, di ba? Pero yun naman ay pagkakamali ko rin dahil doon ko pinadala sa hindi tamang number. Kala ko naman ay tama na yung number na aking nilagay. Yung pala, mali, isang digit lang po. Isa lang ang nagkamali. Ayon. Tinawagan ko na yung aking pinadalhan, wala nang sumasagot. Di ba? So, sabi ko, yan na po ay advance na regalo. Next slide. Ayan. Ang bawat halaga ng mga salapi na pinambili ng missionary box ay pag-ipon ng mga kayamanan sa langit dahil sa tuwing babasahin ng tao ang mga missionary box, ang banal na espiritu ang hihipo sa puso ng mga taong iyon. Ayan. Di ba? Totoo po yan, mga kapatid. Yung pong ating pinamimigay. Pero wag po kayong mamigay ng basta-basta lang, ha? Kasi karanasan natin, kapag namimigay ng basta-basta, walang paunawa, mamamaya nandoon na yan sa basurahan. Pero dito sa loob ng bus, binibigyan, dinidiin ang laman ng mga booklets na yan. Maya-maya, may bumabalik, humihingi ng 3 kasi mayroon daw siyang bibigyan. O di ba? Hindi kami nang re-recruit na mag-literature, pero siya mismo nagsasabi na mayroon siyang bibigyan. O di ba? Sila'y gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng langit. Pero ang mga nagsisimba tuwing Sabado, hindi po gumagawa. Anong nangyari? Nabaliktad ang panahon. Yung mga tao na hindi nila alam
ang katotohanan, sila ngayon ang ginagamit ng Diyos. Di ba ang sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo gagawa, sinong gagamitin niya? Ang bato. Yung ang puso ay bato. Yun ang gagamitin mga kapatid. Palalambutin ng Panginoon para gumawa sa gawain ng Panginoon. Yung mga malambot ang puso, lalong palambutin at hindi na mapakinabang, madudurog na dahil hindi gumagawa sa gawain ng Panginoon. Diba? Ayan, next slide. Ayan, bakit ayaw ng Diyos na mag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa? Bakit mga kapatid? Ayaw ba talaga ng Diyos mag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa? Ito po baka mayroong nag-iisip dyan ng iba. Huwag kayong mag-isip ng iba. Baka kayo ma-misinterpret o ako'y may misinterpret nyo. Ang pag-iipon at pagpapakayaman ay magkaiba. Ang pag-iipon, yun po yung kayamanang binigay ng Diyos na ayaw mong pakawalan, gusto mo lang sa'yo. Yan yung pag-iipon. Yung pagpapakayaman, yung blessing ng Panginoon na ibinigay sa'yo at yun ay kayamanan at yun ay ibibigay mo sa gawain ng Panginoon, kaya hindi masama ang magiging mayaman. Basta iyong ibigay sa may-ari. Sinong may-ari? Ang Diyos. Yung pag-iipon, ayaw mo talagang pakawalan. Kaya marami tayong mga aklat ngayon sa ating mga bahay, inaalikobukan na. Bakit? Dahil ayaw mong ibigay sa iyong kapitbahay dahil mahal ang iyong pagbili. So, iyon po. Ang sabi nga ng iba, "Hay, salamat ang aking Bible. Simula nung aking pagbili, hindi pa nabuksan ito. At bagong-bago pa. At ngayon, napakatagal na ng panahon. Hindi pa ito nasisira. Nagpasalamat pa na hindi niya nakilala at naisip na unawaan ang kanyang pagiging makasarili." Ba? Yung pagiging makasarili natin, yun ang dahilan ng naudlot ang gawain ng ating Panginoon. Maraming mga aklat, hindi na ibigay. Nandun sa church, may mga church akong napuntahan, na bubulabog, naibigay lahat ng kanilang aklat. Bakit? Nagising. Bakit? Anong purpose para panatilihin ang aklat sa ating mga bahay? Ibigay, basahin natin. Kung ayaw nyo basahin, ibigay nyo na lang. Pero basahin nyo muna. Baka sila alam, pero ikaw nagbigay, hindi alam. Di ba? So, yun po ang purpose, mga kapatid. Bakit ayaw ng Diyos mag-ipon tayo ng kayamanan sa lupa? Bakit nga ba? Next slide. Ayan. Nakita nyo yan? Dahil ang lahat ng narito sa lupa ay susunugin sa matinding init. Ayan, hindi pa yan sunog sa matinding init. Ayan po ay, missile ng Hamas sa Israel. Di ba? At missile din ng Israel. Pumunta doon sa Gaza. Di ba? So, wasak ang building. Siguradong may pira dyan, nakatago. Di ba? May pira dyan. Hindi lang kayang hukayin ng mga tao kasi mabibigat na yung mga debris dyan, mga simento. Hindi na kaya. Pero may nakatago dyan, lalo na pag may bangko dyan, mga patid, natamaan. Sigurado, milyon-milyon ang nakatago doon. Pwede na tayong pumunta doon. Maghukay lang dyan, hanapin dyan mga milyones, natago. Di ba? So, yan po. Ang sabi po ng 2 Pedro 3:10, kung inyo pong bubuksan ang inyo pong mga banal na kasulatan, nariyan, nakasabi po doon, mga patid. Basahin nyo po. Ang sabi dyan, darating ang araw ng Panginoon tulad ng magnanakaw, na siya'y magpaulan ng matinding init sa lupa at langit at ang lahat ng mga naririto sa ibabaw ng lupa at ng langit at lahat ng nakikita niyo ng mga gawa ng tao ay mapupugnaw sa matinding init. Di ba? Kung mayroon tayong inipon na hindi natin ibibigay sa gawain ng Panginoon, pagdating ng panahon na yon, siguradong mawawala. Next slide. Okay, bakit kailangan natin gumawa sa gawain ng Diyos? Bakit nga ba? Next slide. Huwag dumiretso sa malayong, huwag bumalik kasi nauulit. Pag bumalik, okay? Di ba? Matatapos ng pagpaliwanag sa aking pangalan kasi lalabas mamaya ang aking pangalan, mga patid. Yan. Pag lumabas yan, ay tuloy-tuloy nating babanggitin kung bakit mayroong kapatanpatan, may katampatan, at may patanpatan. Di ba? Ganito. Ang tatay ko, ayan, buti na lang, hindi bumalik. Yan.
bakit tayo gagawa sa gawain ng Panginoon? Siguro mamaya matapos talaga yung explanation ng pangalan ko. Pag hindi matapos, may babalikan tayo dito, mga kapatid, ha? Okay, time is too fast and life is too short. Psalms 90 verse 10. Bakit tayo gagawa sa gawain ng Panginoon? Napakaiksi ng ating buhay. Ano pang hinihintay natin, mga kapatid? Napakaiksi. Ang hirap nga ngayon ng 80, di ba? Ang hirap ng 80 ngayon, ang hirap ng 90, ang hirap ng 100, ang hirap ng 110, ang hirap ng 120. Di ba? O, tapos, hindi ka pagagawa sa gawain ng Panginoon. Kailan pa? Ano pang hihintayin natin? Halimbawa, 50. Ako ngayon, 49. Kulang na lang na isa. 50 na. O, di ba? Kung sinabi ng Psalms 90 verse 10 na ang buhay ng tao ngayon ay 70 na lang. Yan po ang sinabi ng 90 verse 10 ng Psalms. Basahin po ninyo. Ang kaarawan ng mga tao ngayon ay 70. At kung sila'y malusog, malakas, masigla, dadagdagan ng 10. O, di ba? Kung wala pang 70 na stroke na, sa halip dagdagan, babawasan ng 10. O, di ba? Maging 60, wala na. O, di ba, mga kapatid? So, yun po ang dahilan. Kaya, panahon ngayon ng taglagas. Panahon ng pag-aani. Panahon na para ipakita sa tao ang bunga ng kanilang ginagawa. Di ba? Anong ginagawa ng mga tao ngayon? Pag nagluto, magic sarap. Nandyan yung sinigang sa sampalok. Napakasarap. Ayan na po ang bunga. O, di ba? Na-stroke. Yan na po ang bunga. Kaya yun po, panahon na para aanihin ninyo ang inyong mga ginagawa. O, di ba? Hindi ligtas kahit sino sa atin na nandito. Mga kapatid, hindi ligtas. Alam po ba ninyo ang sakit ng mga non-SDA at sakit ng mga SDA? Parehas lang. Bakit? Pagka nagsinigang sa sampalok si kapitbahay, ganun din si kapitbahay na Adventist. Kapag nag-magic sarap si kapitbahay, ganun din si Adventist. O, di ba? O, di walang kaibahan ang sakit ninyo. Parehas lang. Pag kumain siya ng katindi-tinding mga spaghetti, mga biko, ano-ano pa, pag may mga birthday, kung anong handa nila, ganun din ang handa niya. O, di wala talagang kaibahan ng sakit. Di ba? Dapat, ang handa natin, pag birthday, napakagandang green na talbos ng kamute, ng talbos ng ampalaya. O, di ba? O, di lahahaba ang buhay. Manalangin ng birthday para humaba ang buhay, pero ang kinain, pampaiksi ng buhay. O, anong klaseng pagkaunawa sa banal na kasulatan? Diba? Kailangan nating unawain ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating mga ginagawa, lifestyle. Nanalangin, Panginoon, ang buhay ni ganito na umabot ng 50 ay dadagdagan pa ng 50. Pero ang handa doon, katakot-takot na mga litsong manok. Yung madagdagan ng 50, baka mabawasan pa. Hindi na mabawasan kasi umabot na eh. Ayan, okay, next slide. Time is too fast and life is too short. Psalms 90 verse 10. Next slide. Ayan. Kita nyo ang kagwapuhan ni Brother Jeff? Nagsasalita po yan sa bus. Ang sabi po niya, gamitin ang talento na binigay ng Diyos. Luwalhatiin siya sa iyong buhay at lakas. O, di ba? O, ganun si Brother Jeff. Hindi po yan basta-bastang magsalita. Nauunawaan niya ang kaloob na buhay na binigay sa kanya. Tayo ba mga kapatid, naunawaan ba natin ang binigay ng Diyos sa atin na buhay at kalakasan? Purihin ang Panginoon. Mayroon tayong mga kabataan na nakaunawa ng binigay ng Diyos sa kanya. Next slide. O yan. Balikan ko nga, mamaya si Brother Jeep na magpapatutuo mamayang hapon. Kasi may mga testimony sila sa kanilang mga buhay paglilingkod sa ating Panginoon. Sino yan? Ayan, Sister Freddy Balingit, yung pong kumanta kanina. Yan. Ang Diyos ang nagbigay ng ating buhay, sa Kanya lamang natin ito ipaglilingkod. O, di ba? Siya ang nagbigay sa atin ng buhay.
Kanino natin ipaglilingkod ang ating buhay? Sa Kanya, sa Diyos. Dahil siya ang nagbigay. Wala na ibang paglilingkuran. Dahil kung may iba kang paglilingkuran, magsisilos na po ang ating Diyos. Now, next slide. Ayan. Habang may lakas pa at buhay sa Diyos ay iaalay. Oh, ganyan si Brother Alex Bellones. Ayan, di ba? Siyan po, habang may lakas pa at buhay sa Diyos ay iaalay. Totoo po yan, Brother Alex. Napakaganda ng iyong pahayag. Bakit? Alam po ninyo, pagka nakahiga ka na dyan sa higaan, nanalangin, Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglingkod ako sa iyo. Noong malakas pa, hindi man lang makapanalangin, Panginoon, ipagpatuloy mo lang ang lakas na ito, maglingkod ako ng patuloy sa iyo. Mayroon ba kayong panalangin na ganyan? Sige lang, Panginoon, bigyan niyo kami, bigyan niyo ako, bigyan niyo kami, palakasin, pasiglahin, protektahan sa sakit, sa virus, kung ano-anong mga hinihingi. Panginoon, di mo lang ako pinapakinggan? Ako yung hihingi sa iyo? Hindi mo man ako pinapakinggan. O, di ba? Kaya mga kapatid, ang sabi dito, habang may buhay o habang may lakas pa at buhay, sa Diyos ay iaalay. Kung kailan wala ng buhay, saka, o kaya mayroong buhay kasi hindi man makapangako sa Diyos kung hindi pa, o kaya wala ng buhay. Next slide. Ayan. Ayan si Brother Lowell Aton. Inari kong kalugihan ang maraming bagay, maibigay ko lang sa aking Diyos ang aking buhay. Oh, parang si Pablo ang dating ni Brother Lowell Aton, ano? Yung mga terminology ni Brother Lowell, parang si Apostol Pablo. Di ba si Apostol Pablo? Siya po ay mataas ang kanyang katungkulan. Pero siya ay nagiging misyonary ng ating Panginoon. Si Brother Lowell, isang empleyado ng malaking kumpanya sa Valenzuela. Pero hindi niya iniisip ang kita. Basta ang iniisip niya ang maglingkod sa ating Panginoon. Ang mahalaga ay mabuhay araw-araw para makapaglingkod sa Diyos. Di ba? Yun lang naman ang ating gagawin dito sa libutang ito. Mabuhay lang para makapaglingkod sa gawain ng Diyos. Next slide. Okay. Ayan ang sabi ni Sister Clara. Buhayin mo lang ako, O Diyos, maglingkod ako sa iyo. Mamaya, pakinggan ninyo yan. Buhay na testimony yan ni Sister Clara mamayang hapon. Mamayang hapon kasi wala na talaga tayong oras kasi hanggang alas 12 ito. Mga patid, mamayang hapon, pakinggan po ninyo ang mga live testimony po ng ating mga kasama sa gawain ng ating Panginoon. Next slide. Ayun, may nalagpasan. Ayan, tuloy tayo sa aking pangalan. Kasi dinidisplay kanina. Ayan. Ang aking pangalan, mga patid, ay 3 po silang magkakapatid na iba-iba ang kanilang pangalan. Katampatan, kapatanpatan, at patanpatan. Ayun, balik. Okay. Sige, next. Ayan si Clara. Ayan. Huwag dumiritso at huwag mawala. Ayan. Hindi ko man maibigay sa Diyos ang lahat, pero maglaan ako. Di ba? Yan si Brother Joseph, taga Bagong Silang, Phase 2. Hindi siya nakasama ngayon. Ayan. Yan po. Siya ay dating konduktor ng bus. Pero nung naging kasama siya sa bus preaching ministry, ayan, hindi na siya konduktor, kundi preacher na ng bus, di ba? O ng mga pasahero ng bus. Di ba? Yan si Brother Joseph Bolandres. Next slide. Ito maganda. Si Dr. Shani Tolentino. Ayan. New Pastors Physician License Board Exam. Ayan. Ang sabi niya, ang profession ko ay kaloob ng Diyos. Ibalik ko sa Kanya dahil siya ang nagbigay. Wala ako kung wala siya. Diba? Amen, mga patid. Panoorin ninyo ang kanyang testimony live doon. Naka-upload na. Doon sa Jewel Sharing Hope. Inyong hanapin, makita nyo ang kanyang mukha. Si Dr. Shani Tolentino. Nandoon yung buong detalye ng kanyang quotation na yan na kanyang sinabi kung bakit siya. At mamaya, ngayon, sasabihin ko na sa inyo, mapatid. Alam po ninyo,
nung March yata, mga exam ng March yun. Nung ilang linggong nakaraan, naglalabasan yung mga poster ng mga kamag-anak, ng mga ka-churchmate na nakalagay, "Congratulations, Dr. Shani Tolentino." Yung Sister Shani ay napayuko, napaluha. Bakit? Ang sabi pala nito, bago siya nag-take ng board, nanalangin. Sabi niya sa Panginoon, "Panginoon, pag makapasa ako ngayon, mag-preach ako sa bus." Kasi tayo doon, nakaikot na ng una sa kanila bago pa ang board exam. Ayun. Nung naalala niya ito, sinabi niya sa kanyang tatay, sabi na, "Dad, tawagan mo si Brother Joel. Dahil ako ay magpipreach sa bus." "Ha? Ganun ba, anak?" Eh di namang din ang tatay. Siyempre, siya ay kabataan at sa paningin o sa tingin, sa isip niya ay hindi niya gagawin ang ganong pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya minisage na ako ng kanyang tatay at sinabi, at nung sinabi sa akin, mga kapatid, sabi sa akin, linggo ang available ni Dr. Shani at yun ay sasamahan natin o sasamahan namin. O yun, sinamahan namin, mga kapatid. Ayan. At yan po ay tuloy-tuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Napakasaya na lahat tayo ay ganun ang mararamdaman. Yan. Next slide. Ayan. Yan po ang kasama namin na ang sabi niya, ang kaya ko lang ibigay kung ano ang mayroon ako na mula sa Diyos. Lakas, talento at panahon, masaya ako habang naglilingkod sa Diyos. Yan si Sister Liberty Lagarisa. Mamaya makikita niyo yan. Nakita na rin yata niyo yan kanina. Pero mamaya, makita niyo pa yan, magsasalita kung gaano siya kasaya maglingkod sa ating Panginoon. Diba? Next slide. Ayan. So, yan po. Ang sabi niya, kahit ako ay may edad na, aking ibalik ang natitirang lakas, panahon at talento sa may-ari nito. Yan, Sister Nida Candelario. Diba? So, yan po, Sister Nida, kumakanta, nagsasalita sa bus, at namimigay ng mga missionary booklets. Diba? Next slide. Ayan. So, may nakakakilala sa inyo dyan, Hindi pa ba siya dumating? Parang nagbabalak na pupunta dito at ipapahayag niya mamaya ang kanyang saluubin sa gawain ng ating Panginoon. Siya, sabi niya, hindi hadlang ang edad, gumawa at makibahagi sa gawain ng ating mahal na Diyos. Hindi talaga hadlang, mga kapatid, ang edad. Dahil, in fact, ang edad ay siya pong nagiging dahilan para tayo makagawa sa gawain ng ating Panginoon. Kung wala ka ng edad, anong tawag sa iyo? Tigil ang edad. Di ba? Wala ng edad, di ba? Kaya tamang sinabi niya. Tama ba yung sinabi? Hindi hadlang ang edad? Hindi talaga hadlang ang edad, mga kapatid. Dahil ang edad, ang siyang dahilan bakit tayo ay nanatili pa dito sa sanlibutan. Sasabihin ng Panginoon, hindi na kita bigyan ng edad. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Tumigil ka na sa iyong yung pag may edad na. Okay, next slide. Yan. Ang mga aklat ang gagamitin ng Diyos sa pagbubukas at panatili ng mensahe niya sa puso at isip ng mga tao. Kanina sasabi na yan. Mga kapatid, yan po ang pinamimigay natin sa bus at sa mga ibang ating paglingkuran. Yan din po ang mga aklat na yan ngayon ang nakikita natin na siyang gagamitin ng Panginoon para ang mga tao ay mabuksan ang kanilang mga isip sa mga mensaheng natatago na hindi ito nalalaman. Yung paglapit kay Kristo at yung walang hanggang katotohanan, wala dyan. Next slide. Parang wala talaga. Yan. So, maaari tayong makibahagi sa gawain ng Diyos kahit tayo ay may mga trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng pambili ng mga missionary books. Yun. Diba? Huwag niyong isipin na kayo'y aming dadalhin doon sa bus o saan kayo tayo mag-house to house. Kasi ang iba natatakot eh. Natatakot. Bakit? Lalo na yung ang tingin nila sa kanilang sarili ay yung bagang may mga tao na hindi basta-basta yun ang kanyang kalagayan. At ito ay ating naunawaan.
Pagka dinala mo yan sa mga pagbibisita dyan sa mga tao na iba ang pabango sa loob ng kanilang bahay, alam niyo yung ibig kong sabihin na iba ang pabango sa loob ng bahay? So, hindi na yan makakapasok, mga kapatid. Pero yung mga tinatanggap kahit anong klaseng perfume ang ibibigay, ay papasok po talaga yan. Bakit? Bibigyan ng anti-perfume ng Diyos ang mga taong iyan para kalabanin yung perfume na matapang doon sa loob ng bahay. Lalo na naliligo na sa perfume. Alam nang ibig niyong sabihin, mga kapatid, yung naliligo na sa perfume at ipapanalangin mo at ang panalangin ay siya bigyan na ng pag-asa kasi di na talaga siya mabubuhay. Ayan, bibigyan mo ng pag-asa na ibigay niya sa Diyos ang buhay. Next slide. Okay. Okay, ito po yung sinasabi dito mga kapatid, na talagang kahit ano ang iyong posisyon sa buhay, sabi diyan, whatever our position, whether presidents of conference, ministers, teachers, students, or lay members, we are accountable by the Lord for making the most of our opportunities to enlighten those in need of present truth. And one of the principal agencies He has ordained for our use is the printed pages. So mga kapatid, kahit anong trabaho po natin, principal ka man ng school, presidente ka naman ng inyong mga kumpanya, o anuman ang inyong nagiging profesyon sa buhay, maaari tayong mga misyonary ng Diyos sa pamagitan ng mga printed pages. So yung lahat, halimbawa, nagtatrabaho ka sa anong gusto nyong ahensya ng gobyerno na aking babanggitin? Halimbawa, nagtatrabaho ka sa Pag-ibig. Lahat ng tao doon ay pananagutan mo kung may mapapahamak doon. Bakit? We are the light of the world. Tayo ay mga liwanag, ilaw ng sanlibutan. Kaya, pagkakataon muna natin na silang lahat na nandoon sa government office na yan o sa kumpanya na yan, bago ka mag-resign dyan o kaya'y mag-retire, nabigyan mo na ng Step to Christ at walang hanggang katotohanan na libro. Bakit? Yan na yung iyong gawain. Hindi ka na hinihilingan ng Diyos na mangaral ka ba dyan, mag-preach ka sa gitna nila. Gusto ng Diyos, mabigyan mo lang sila ng aklat. Tapos, wala na silang maidahilan sa Diyos na sabihin nila, hindi kami nakarinig ng pabalita. Anong hindi nakarinig? Nang ipakita ng Diyos ang slide dyan sa harapan sa panahon ng paghahatol, makita nila, hala, may libro akong nakatago doon, hindi ko binuksan. Pinaisip ng Diyos sa akin na magbasa, pero hindi ko binasa. Wala nang dahilan. Kasi binigay na. At nakita doon si Brother Jeep nagbigay doon sa mga tao, sa mga pasahero. At nakita naman si Sister kumuha ng kanyang pira at tumanggap ang isang missionary at ibili ng libro. Nakita din doon sa pakalabas ng Panginoon na hindi binili ng missionary ang binigay ng kapatid para pambili ng libro. Kaya pala hindi siya naligtas. Ayan mga kapatid ang dahilan. Next slide. Di ba? Let every believer scatter broadcast tracts and leaflets and books containing the message for this time. Di ba? Mayroon bang sinabi diyan mga literature evangelist lang? Mayroon bang sinabing mga elders, mga pastors lang ang mamimigay ng mga babasahin? Wala po. Lahat ng mga believers. Sino nga ang iniwanan ngayon ng mga apostol at disciple ng Panginoon para ikalat ang pabalita ng ating Panginoon? Ang believers. Yan, totoo po yan. Di ba? May kaibahan ba ang isipan ni Ellen G. White at ng ating Panginoon at ng mga alagad at disciple ng Panginoong Diyos? Wala. Sinabi kay Apostol Timoteo na ang mga salitang kanyang narinig kay Apostol Pablo ay ibahagi sa mga mananampalatayang mapagkatiwalaan. Mayroon kasing mga mananampalatayang hindi mapagkatiwalaan. Iba ang kanilang pinamamalita.
hindi ang Panginoong Hesus, kundi ang kanyang sarili. Kaya selfie dito. Kaya uso ngayon ang selfie, di ba? Makasarili. Selfie dito, selfie doon, paganda dito, o kung ano-ano. Bakit? Gusto ay taas ang sarili. Di ba? So yun po mga kapatid. Kahit sino, lahat, wala nang napili mga kapatid. Pero ito ang panawagan ng Panginoon. Hindi ang ating sarili, ang ating ikalat sa buong mundo, kundi ang mga babasahin para sa mga tao. Next slide. Ayan. Parang ayaw na. O yan, warning. Bakit may warning? Refocus to the mission. Bakit? Hindi na nakapokus ang mga alagad, mga missionary, mga believers ng Panginoon sa panahong ito. Ito ang sinabi ng isang kabataan. Pagka nakatapos ako pag-aaral, pagka ako'y naging doktor, ay ang una kong bibilhin, magandang bahay, kondo dyan sa Ortigas, sa Makati, Mandaluyong o kahit saan man. Magandang kondo kasi maganda tirahan at malapit lamang po ang lugar sa aking trabaho. At pagkatapos kung makipundar ang kondo, mayroon na siyang parkingan doon sa ilalim. Bibili ako ng magandang sasakyan. At yun na ang aking isusunod. At pagkatapos niyan, bibili ako ng mga magagandang mga gadgets, magagandang kung ano-ano. O di ba? So, nasaan ang focus niya? Andoon sa mga bagay-bagay na hindi naman ang pinapagawa ng Diyos. Pero nung siya po ay nag-aaral pa, at wala pang trabaho, ang sabi na sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako makapasa sa aking mga subjects at mga exams. At pagkatapos, Panginoon, tulungan mo akong makatrabaho na magandang trabaho na walang Sabado. Pero nung nakatrabaho na, wala na. Sa akin na lahat ito, Panginoon. Tama na ang makapagbigay ako ng tithes, okay na ito. Di ba? Basta mahalaga, mayroon na akong tithes na aking maibigay sa inyo. Okay na. Magpakasasa na ako sa aking tinanggap. Akin na ito eh. Sabi niya, naibalik ko na yung tithes. Akin na ito. Oh. Diba mga kapatid? Ang lahat ng bagay ay ang nagmamay-ari ang Diyos. Wala po tayong pagmamay-ari. Tayo po ay mga katiwala lamang ng Diyos. Next slide. Kaya refocus. Okay, the church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service and its mission is to carry the gospel to the world. From the beginning, it has been God's plan that through His church shall be reflected to the world His fullness and His sufficiency. The members of the church, those whom He has called out of darkness into His marvelous light, are to show forth His glory. The church is the repository of the riches of the grace of Christ. And through the church will eventually be made manifest even to the principalities and powers in heavenly places, the final and full display of the love of God. Ephesians 3:10. Diba? Yan po ang purpose, layunin, bakit po tayo ay nabuong isang iglesia. Ang ating pong layunin ay ating ipamalita ang kabutihan ng ating Diyos. Ating ipamalita sa mga tao ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ating dadalhin ang liwanag ng katotohanan sa mga tao upang ang mga tao ay mahanda sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Ipinagkaloob sa atin yan mga kapatid. Dahil dyan, tayo po'y patuloy na nawagan na tumugon sa gawain ng ating pong Panginoon. Next slide. Malapit na po tayong magtatapos. Ayan. Evangelism through printed pages, the first and original ministry of the church. Bakit sinabi po dyan na ang pamamahayag ng ebanghelyo sa pamagitan ng printed pages ay siyang original at una na ministry ng iglesia? Bakit? Dahil nung si Ellen G. White ay binigyan ng vision ng Panginoon, sinabi sa kanya, sumulat ka at i-print o kaya'y iyong ipadala sa mga tao. Sa una, ito ay maliit.
Ngunit darating ang panahon, ito ay lalago at lalagana. O, di ba? So, kung inyong basahin ang history, si James White, sulat ng sulat, mga kapatid. At nung sila'y pinagpala ng Diyos, bumili ng maliit na machine at nagkaroon na ng printer ang kanilang mga sinulat. Ang pangako ng Diyos sa maliit, sa una, sa pasimula, maliit pa lamang. Pero ito ay lalago. At ito ay babalik na walang, lahat ay may kabuluhan. Bumalik na walang kabuluhan. Yun ba ang ibig sabihin? Hindi. Bumalik na may kabuluhan. Next slide. O yan, mga kapatid. Sila po yung mga naging kasama natin. Marami-rami na sila. Alam po ninyo, umabot na kami ngayon ng 5 grupo sa bus preaching ministry. Kayo, ilan kayo dyan? Pero hindi lahat sa bus preaching natin gagawin ang ating paglilingkod, mga kapatid. Mayroon tayo ngayong ginagawa na panibagong, hindi man panibago ha, ito'y matagal na. Pero gagawin natin, mga kapatid. At ito'y naisipan ng inyong lingkod para pasiglahin ang bawat iglesyang nasasakupan ng inyong lingkod, ang mga kapatiran. Sila po ay dadalawin sa kanilang mga bahay. Dadalawin. Pagka nadalaw namin kayo, manalangin kayo na makabitaw kayo sa inyo pong upuan. Bakit? Pag hindi kayo makabitaw sa inyong upuan, hindi kayo sasama sa amin. Pag kayo'y aming nadalaw, sigurado, inyong maramdaman na kayo ay itutulak ng Holy Spirit para gumawa sa gawain. Sasabihin namin sa inyo, yung iyong kapitbahay, hindi namin kilala. Ikaw ang nakakilala sa kanya. Samahan mo kami para kami ay tanggapin niya. Mo, di ba? Pag pumasok kami doon sa iyong kapitbahay, hindi kami tanggapin. Bakit? Hindi man kami kilala. Pero, pag kayo'y kasama namin, siguradong papasukin tayo. Kaya kayong lahat, mga kapatid, ay aming isasama sa gawain ng ating Panginoon. Tandaan nyo ang aking mukha, pag nasa harapan na ninyong pintuan, hindi kayo nanaginip. Totoo po talaga na ako ito, na papasok. Kaya, ang ating ginagawa, ito ay ginagamitan natin ng matalas na kaisipan. Bawat church, mayroon tayong representative. Bakit? Yung representative na yan, tulad ni Brother Jeep, siya yung nagmamanman sa mga kapatiran na ang kanilang puso ay handang gumawa sa gawain ng ating Panginoon. At iyan, i-snipe na ni Brother Jeep. Pagsabi ng inyong lingkod, Brother Jeep, sa araw na ito, pupunta ang grupo diyan sa inyong lugar. Sino ang ating hikayatin para magiging sundalo ng Diyos? Alam na ni Brother Jeep kung sino. Diba? Kaya umikot ang grupo, mga kapatid, para tayong lahat ay maging kamanggagawa. Masaya bang maging kamanggagawa, mga kapatid? Mamaya, inyong malaman kung gaano kasaya. Next slide. Okay. Publishing ministry. Kung ano yung umpisa, yun din yung huli. Alam nyo na ang ibig sabihin, mga kapatid. Diba? So, ang ating pong panawagan sa ating mga kapatiran na nandito ngayon at sa mga kapatiran natin na nandyan sa panunood sa live sa Facebook. Ilan ba ang nanonood dyan, mga kapatid? 0? Ayan, purihin ang Panginoon. 0. Pag dinagdagan po yan ng ilan ay dadagdag sa 0 para dumami. Ayan, pag dinagdagan po yan ng nag-iisip ako kung anong pinakamarami sa idagdag sa 0. Hindi rin 10. Kasi pag kailagay 10, 100 lang po yun. Pag isa dagdagan ng 5, 50 lang. Dagdagan ng 9, 90 lang. Oh, hirap pala dagdagan ng 0, mga kapatid. Ayan. So, salamat po sa ating pong Panginoon. Mamayang hapon ay patuloy po nating pakinggan ang mga patutuo na ibibigay sa inyo ng ating mga kasama at ng ating mga lingkod. At nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng mensahe ngayon? Napakaraming mensaheng inyong napakinggan. Alam kong wala nang naiwan sa inyo. Ang inyong natitira ngayon sa inyong isipan ay kung ano yung huli kong sasabihin sa inyo, mga kapatid. Ito lang ang huli kong sasabihin. Ibigin niyo ang Diyos ng buong puso at isip at buong kaluluwa. At ibigin din ninyo ang iyong kapwa. Sa gayon, magagawa niyo na kung ano ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay.